Totoo nga kaya ang kasabihan na there's always a rainbow after the rain? Kailangan ba talaga na umulan bago tayo makakita ng bahaghari? Magandang araw! Dahil umulan kahapon ng madaling araw ay hindi ako nakapag-walking sa parke. At ngayon, susulitin ko ulit ang araw. At aking nadaanan itong si Muning na gumagawa pala ng kanyang morning na ritual. Sana lahat ay ganito, may disiplina, na pagkatapos magkalat ay mahihiya at tatakpan ang dumi. Trinipple check niya nga at siniguradong hindi mangangamoy. Halika na. Let's go. At pagkatapos niyang maglinis ay hayun, sumabay na sa akin at sinamahan na niya ako sa paglalakad ng ilang rounds. Halika na. Ayan. Meron namang mga litter trash na nakalaan dito sa parke. Pero ba't ganun? Pang dog lang ba? Hindi kasamang mga pusa? Not gonna take you. Oh, ano? Halika na naman. Round na tayo. Tapos ng one round. Halika na. May naaamoy nga din akong mahalimuyak kaya nilapitan ko itong si Kalachuchi at confirm, siya nga itong nagsasabog ng kabanguhan sa paligid. Bango. Bango. At pagkatapos ay nadaanan ko itong isang parte ng ground na kasalukuyang dinidiligan. Automatic watering pala ang ginagawa dito. Parang may naaaninagan akong kulay kaya naupo ako ng biglang. Aba, na-sensor yata ako ng host na uhaw, kaya pati ako diniligan. Pero kahit basa, hindi pa rin kaagad ako umuwi. In-enjoy ko pa din talaga ang panonood ng pagdidilig. At ito nga ang aking nakita, may mga rainbow. Sana visible na nakikita sa screen nyo ang rainbow na nakikita ko. Ang saya. Nag-umpisa na ding magdilig sa kabilang parte, pero mula sa kinatatayuan ko ay wala akong maaninag na bahaghari. Mamaya, malalaman natin kung bakit. Ang alam ko ay recycled water ang ginagamit dito, pero surprisingly, walang amoy. Habang ine-enjoy natin ang mga rainbows na ito, ay heto ang ilang mga impormasyon. Alam nyo ba na ang bahaghari ay isang maraming kulay na arko na ginawa ng liwanag na tumatama sa patak ng tubig? At ang pinaka-common na rainbow na alam natin ay yung nabubuo kapag ang sikat ng araw ay tumatama sa patak ng ulan, sa harap ng isang tagapagmasid o viewer, sa eksaktong 42 degrees na angle. At yan ang dahilan kung bakit wala akong makitang rainbow sa bagong dinidiligan kanina. Dahil wala ako sa tamang anggulo. Ang tanong, sa pagpatak lang ba ng ulan nagkakaroon ng bahaghari o rainbow? Well, maaari din natin itong makita sa paligid ng ulap, patak ng dagat o talon. At syempre, wag nating kalimutan na pwede din pala sa ganitong eksena ng pagdidilig, di ba? Yun nga lang, expect na mini rainbow ang iyong makikita. Ang rainbow ay isa lamang optical na illusion. Hindi ito tunay na nag-e-exist sa specific spot sa langit. Ang appearance ng rainbow ay nakadepende sa kung saan ka nakatayo at kung saan ang araw ay tumatama. At karaniwan, ang araw o iba pang pinagmulan ng ilaw ay nasa likod ng taong nakakakita ng rainbow. Ang totoong hugis ng rainbow ay bilog at hindi hugis arko na siyang nakikita natin. Ang sentro ng primary rainbow ay ang anti-solar point. Ito yung imaginary point na exactly opposite ng araw. At yung anti-solar point na yon ang siyang mismong sentro ng bilog. Pag siniswerte ka at nasa eroplano at nataon na may rainbow, maaari kang makakita ng bilog na rainbow. Pero dahil nga nasa ground o lupa tayo, ang nakikita lang natin ay ang kalahati ng bahaghari. Ang nag-switch off na si Mamang Hardinero, kaya tapusin na natin ang lesson sa pagre-review ng colors ng rainbow na napapaloob sa acronym na Roy G. Viv. I hope na may natutunan kayo sa video na ito. Tulad ko, I'm amazed to discover na pwede palang magawan ng paraan para makakita ng rainbow at hindi yung mag-aantay na lang na uulan habang may araw. Uy, may idea na siya, magdidilig na yan ng halaman.